Hi guys, welcome back to our channel. Thank you for clicking the like button, subscribe, and sharing this video. In today's topic, share ko lang po experience, ano yung prepare ko sa pag-apply ng J2 visa. Yan, glory to God, dahil yung asawa ko po ay na-assign po sa South Carolina, isa po siyang teacher under FACES. At yun, dahil po doon, meron po akong grant na maka-apply ng J2 visa. Kaya share ko po sa inyo, ano po yung mga na-prepare ko. Of course, ano po yung J2 visa? J2 visa, isa pong dependent sa J1 visa. Pwede nyo pong dalhin yung mga anak nyo under 21 years old. Siyempre, dapat hindi po sila kasal. Okay? So, punta po tayo. Of course, pag-apply nyo po dito, prepare yourself kasi iwan nyo po yung inyong family. Iwan nyo po yung inyong mga culture. Iwan nyo po lahat ng mga gusto nyo. Welcome dito sa US dahil iba na po yung culture na papasukan niyo. Iba na po yung bibilin yung mga products. And meron naman Asian store. Jackpot na po kayo pag makakahanap po kayo ng na-assign po kayo sa state na meron pong Asian store. So doon makakita po kayo ng mga produkto natin galing din po sa Pilipinas. Okay, so na-prepare ko po dito galing sa FACES ay Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status, J, Non-Immigrant. Okay, that is J2 Dependent. And pupunta po tayo sa website ng US Department of State, which is Consular Electronic Application Center. Makikita nyo po doon, makakakuha po kayo ng application for J2 visa. So if you fill out nyo yung form na yun, and of course, prepare around 10,000 to 11,000 po sa application ng J2 visa. Magbabayad po muna kayo before nila i-confirm yung inyong appointment. So, of course, ano pa yung ni-ready ko? Kuha na rin po kayo ng mga kailangan nyo like certificate, birth certificate, marriage certificate, napaka-importante. Kuha din po kayo nito. So, just in case, World Health Organization, itong yellow card, sa mga vaccine, so kailangan din po ito. And of course, napaka-importante, dapat yung passport nyo po hindi po expire at na-renew na rin nyo po dahil dito po nila tatatakan yung inyong J2 visa. At meron na po akong visa sa Amerika. Glory to God. Prepare all your IDs, valid IDs of course, dahil just in case. So, baka hihingan po kayo ng ID. So, ito yung mga life birth certificate and marriage certificate na napaka-importante na hihingan po ng consul galing po sa inyo. So, prepare also pictures, letters from the FACES dahil just in case pagpasok niyo po sa US Embassy, hindi po kayo pwedeng magdala ng cellphone and lahat po ng mga gadgets hindi po pwedeng ipasok doon. So, always remember, prepare all the documents, printouts, pictures dahil mag-ask po sa inyo ng question. So, mga typical question in-ask po sa akin ay ano po yung mga reason, ano yung reason na pagpunta ko sa US and anong state yung aking asawa, saang school siya, anong address niya, at yung mga ano yung reason ko bakit ako pupunta doon at bakit ngayon lang ako pupunta, bakit hindi naman kami sabay. So yun yung mga questions na babato sa inyo. So remember na walang answers na dapat yung reason nyo dahil sa finances. Okay, alisin nyo na po yun. At dapat yung mga reasons nyo ay nag-apply pa kayo ng passport or kailangan nyo ng time to settle or bigyan nyo ng time yung ating asawa para makapag-settle po dito. Prepare the house, yung car, yung transportation, and sa culture. Siyempre, back to zero po kayo pag galing po kayo sa Pilipinas at dito sa US. And pag sa December, winter season ang pagpunta nyo, always prepare your jacket. Yan, prepare po kayo ng coat dahil sobrang lamig. Kahit na walang snow, sobrang lamig po. So dito po kami sa South Carolina at ang lamig ng panahon. Ayan. So, yun. And of course, ang prepare ko yung mga documents, copies. So, important documents na ibibigay po sa inyo. If you fill out nyo po, pipirman nyo, i-check nyo po yan. Double check it. So, isipin nyo na po yung mga things na kailangan na hingin po sa inyo. Of course, yung mga pictures. Prepare nga ako ng yung picture namin ng asawa ko nung kasal kami. Yun. So, and also, yung mga, kung may work kayo, kasi ako nag-work remote, so nag-iilang ako ng certificate of employment just in case hingan ako dahil baka tatanungin ako anong trabaho ko. So, I work remotely
And yun, nadala ko naman yung trabaho ko dito, but soon enough, mag-a-apply din po ako ng work permit at i-share ko din po yung experience ko dito sa video na ito sa pag-apply ng work permit. And yun naman kailangan yung i-prepare. And napaka-importante that contact your wife and contact yung asawa nyo sa mga kailangan yung documents, because if there are necessary documents na kailangan nyo i-add, or baka nag-add na yung immigration ngayon ng mga additional documents. So, always remember, bring it. Hindi lang po sa US Embassy sa pag-apply po sa Manila, but always remember, bring it as well sa pag punta nyo po sa flight na po, dahil papasok po kayo sa immigration at another questions na po na naman ang ibabato sa inyo. So, always prepare. And glory to God din po, nadala namin yung aso. Share ko lang mamaya sa inyo, another video, yung aming experience sa pagdala ng ating aso. So, madadala niyo yung aso. Kasama ko ngayon ng aming pet na si Mabi. Pakita ko po sa inyo. Mabi, come here. So, galing pa tong Pilipinas, fresh from the Philippines. 3 years old na po siya. At yun, nadala din po namin. Share ko sa inyo paano nyo dalhin. So, kahit na J2 kayo, pwede nyo kunin nyo mga pet nyo, pwede nyo dalhin, pwede sa bike nyo. Kailangan prepare financially. And also, sa mga J2 visa naman, pwede kayong mag-travel, pwede kayong mag-aral. So, pag marami na talaga kayong budget, pwede kayong pabalik-balik ng Pilipinas, pabalik-balik dito sa US, papasyal-pasyal, habang yung mga J1 natin ay nag-work sa school. So, of course, kailangan din po natin mag-apply ng work permit. Share ko din po mamaya. So, SSN, EAD, share ko mamaya yung, share ko sa another video natin kung ano yung mga kailangan natin. At ngayon, punta naman po tayo sa commonly asked questions. So, basahin niyo po. And of course, nandito rin po yung mga list na kailangan yung i-prepare before applying J2 visa.